kapangyarihan ang pagpupuri sa Diyos. Kapangyarihan tayo pag ikay kumaawit sa malapay na with all your heart, galing sa puso, sinasamba mo ang Diyos, kumaawit ka, hallelujah, praise the Lord, kahit ilan lang ang kantang alam mo, everybody say amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen. Powerful yun, everybody say amen. Yung sakit, yung mga demonyo, masamang espiritu, lalayas yan. Mga nasa Biblia po yan, everybody say amen. Si Haring Saul, na demon possessed, si Haring Saul, mga minamahal, sinaniban ng masamang espiritu si King Saul. Anong ginawa ni David? Kinuha yung kanyang, tawag dyan? Yung kanyang parang gitara. Harp, amen, tama ba? Pagkatapos mga minamahal, siya'y tumugtog. Nagpuri lamang sa mahal na Panginoon. Yung masamang espiritu lumayas. Everybody say amen. Yung masamang espiritu lumayas. Bakit? Ang pagpupuri sa Diyos, ito'y kapangyarihan. Ganon ang ginawa ng panahon ni King Jehoshaphat. Ang sabi ng Biblia, they worship the Lord in the beauty of His holiness. They began to sing unto the Lord. They appointed singers unto the Lord. Kaya dito sa atin, may mga singers, kahit hindi magandang boses, pasak, bago kasi kumakanta yan, nag-aayalan pa ng fasting. Everybody say, praise the Lord. Amen. Hindi naman kasi pagandahan dito ng boses. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bago tayo mag-crusada, lahat ng choir members sa Manila, sa Pilipinas, mag-alay ng fasting. Tag 10 days. Amen. Kaya medyo makita mo talagang may sakripisyo. Pero yun ang ma-invite mo ang Holy Spirit. Everybody say amen. Ma-invite mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag kumanta, grabe ang presensya ng ating mabait na Diyos. Kaya po mga minamahal sa ating paglilingkod na ito, the battle is not yours, but the battle is the Lord. Sabi po ng Biblia, sa banal na kasulatan, in verse 6 and 7, God has power over all people and situations. Sabi po ng Biblia, 6-7. The book of Chronicles 26, verse 7. And said, O Lord, God our fathers, art not to God in heaven, and rules not thou over the kingdom of the heathen, and thine hand endure not power and might, so that none is able withstand thee. Art thou our God, who didst drive out inhabitants of this land before the people of Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend, forever. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, God has power, mga minamahal, over all people and situations. God has power over all people and situations. Ang mahal na Panginoon ay may kapangyarihan sa lahat. Amen. At sa anumang sitwasyon sa buhay natin. Kahit may problema ka, kahit meron tayong karamdaman, everybody say amen. Ang mahal na Panginoon ay may kapangyarihan over all power of all people and situations. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin, mga minamahal, may kapangyarihan ng Diyos. Everybody say amen. Siguro magtaka tayo, bakit kaya, ano bang nangyari sa panahon ng King Jehoshaphat? Nang sila'y magpuri sa Diyos, yung tatlong bansa na kanilang kaaway, sila ang naglabo-labo. Ano bang ibig sabihin naglabo-labo? Sila ang nagpatayan. Everybody say amen. Walang nagtulungan, silang lahat na walang natira kahit isa. Kung just imagine, silang lahat nagpatayan, walang natira kahit isa. Amen. Kaya po mga minamahal, sabi ng Biblia, God has power over all people and situations. Sa anumang sitwasyon sa buhay natin, makapangyarihan ng Diyos. Everybody say amen. Anumang problema meron tayo, anumang karamdaman meron tayo, mas makapangyarihan ng Diyos na nasa atin ngayon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, God has been faithful to His people in the past and present. 7 up to 9, kindly, pakibasa mo natin yung 8 to 9, Brother Arlan. 8 to 9 ng 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 20, verse 8 to 9. And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, If we, when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in this house,
and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ang Diyos daw po ay tapat sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, in the past and present. Noon pa man hanggang ngayon, tapat ang Diyos. Everybody say amen. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tapat ang Diyos na nagpakilala sa atin. Napakaganda ng testimony ninyo. Everybody shout, praise the Lord. Napakaganda ng mga patutuan natin na pakinggan ngayon. Amen. Ang mahal na Panginoon ay tapat sa kanyang mga anak. Everybody say amen. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Tapat ang Diyos na nagpakilala sa iyo. Tapat ang Diyos na tumawag sa iyo. Tapat ang Diyos, mga minamahal nating sinasamba sa oras na ito. Everybody say amen. Ang mahal na Panginoon hindi nagbabago. Amen. Hindi nagbabago ang kanyang katapatan kapag ikay merong pangangailangan sa Diyos. Merong kang problema. Madali mong lapitan ang mahal na Panginoon. Asa anumang sitwasyon, tutulungan ka ng ating napakabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Another thing, God, mga minamahal, people are helpless without Him. Ang mga tao, God's people are helpless without Him. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Everybody say amen. Hindi natin kayang pagalingin yung mga sakit natin. Everybody say amen. Hindi natin kayang baguhin yung ating mga bisyo. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kaya napakasarap. Lagi tayong lumalapit sa Kanya. Tutulungan tayo sa anumang sitwasyon. Everybody say amen. Sa oras ng pangangailangan, tandaan po natin, kapag naglilingkod ka sa Diyos, sinasamba mo ang Diyos, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Sa oras ng pangangailangan, nalapit ka sa mahal na Panginoon, hindi ka tatalikuran ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Sa oras na ikaw'y tihingi sa Kanya, nandyan ang tulong ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Si Brother Cerilo Barit. Cerilo Barit, isa nating kapatiran sa dako ng Cebu. Ginagawa yung, may hotel doon sa Cebu, yung dating Sheraton Hotel ata yun. O naging Radisson Blu ngayon, yung malapit sa SM sa Cebu. Kung nakapunta kayo ng Cebu. Yung building na yun, mga more than 20 feet na hotel, napakagandang hotel, 5-star hotel ng Cebu. Nandoon si Brother Cerilo Barit, ginagawa nila yung hotel na yun. During that time, ginagawa nila na meron silang scaffolding sa labas. Yung scaffolding, siyam sila doon. Siyam sila doon na nakasakay scaffolding. Nandun sila nagtatrabaho sa labas. Labas ng building ba? So scaffolding lang. Dumating yung kanilang foreman, sabi niya, Cerilo, punta ka rito. So lumipat siya. Paglipat niya, mga minamahal, 30 minutes lang. Wala pang 30 minutes. Yung scaffolding bumigay from 19th floor. From 19th floor, bumagsak yung scaffolding. Pagbagsak sa baba, dahil siyam sila pero wala na siya doon. So yung 5 on the spot patay. Yung 3 bali-bali. Hindi na buhay sila pero nasa hospital pero marami ng bali. Hinahanap nila ngayon si Cerilo dahil alam nila nandoon din siya sa baba. Hindi nila alam bago bumagsak yung scaffolding na tinutungtungan ng mga nakasakay doon, pinalipat na siya ng kanyang foreman. Everybody say amen. So mga minamahal, dahil lumipat siya, yun pala babagsak yung scaffolding. From 19th floor, bumulusok yung scaffolding sa baba. Ang daming bakal. So lahat, 5 on the spot, patay. Yung 3, 50-50. Mga kapatid. So mga minamahal, gaano po natin ang kapangyarihan ng Diyos? Amen. Alam ng Diyos yung ating buhay. Pag naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, i-preserve kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Dahil sabi ng Biblia, the Lord our God preserve the faithful. Pag matapat ka, naglilingkod ka sa Diyos, i-preserve ng Diyos ang buhay mo. Iingatan ka ng mahal na Panginoon. Ako ilang beses na akong alos maksidente. Alos mamatay. Nakatulog ako sa Manibela dahil walang tulog, mga minamahal, galing ng gawain. Wednesday, service ng gawain, nakatulog ako, after ng service, kinabukasan, madaling araw, gumising ako ng alas 3 ng madaling araw, nagpuri hanggang alas 6, nagpuri sa mahal na Panginoon hanggang alas 6 ng umaga. Tapos nagparehistro ako ng sasakyan doon sa Danau,
Sa Danau, from Tabunok pa kami noon, so medyo mga 45 kilometers o 50 kilometers. Pagparehistro ko sa Danau, minamahal na narehistro yung sasakyan. Pauwi na ako sa amin sa Tabunok. Nakatulog ako sa SRP. Doon sa may parang expressway doon, yung parang mabilis yung mga sasakyan. Nakatulog ako sa Manibela dahil sobrang antok. Yung sasakyan kasi automatic, so tatakbo yun. Minamahal. Almost 2 kilometers tulog ako. At nung ako'y pababa na doon sa tulay, mga minamahal, umakyat na ng tulay, ng bridge, pababa na ng bridge. Merong curve doon. Mga minamahal, hindi ko na alam. Merong parang humawak sa akin dito, niyugyug ako ng niyugyug sa loob ng sasakyan hanggat ako'y magising, mga minamahal. Paggising ko, alos, konti na lang, babangga na ako sa center island ng SRP. So nakabig ko yung Manibela. Pagdating ko sa bahay, alas 12 ng tanghali yun. Sabi ko na beloved wife, na-rehistro mo na? Sabi niya, oo, sabi ko. Oo, na-rehistro ko na. Sabi ko, alam mo, meron akong testimonyo. Sabi niya, oo, alam ko ng testimony mo. Habang nakaluhod kami, nagpupuri. Nakakita ko ng vision. Nakita kita, nakantulog ka sa Manibela, bumangga ang sasakyan mo sa Center Island. Sabi ko, i-preserve ka ng mahal na Panginoon. Iningatan ka ng Diyos. Ever say amen. Hindi coincidence. Ibig sabihin, totoo, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran dito. Merong Diyos na nakatingin sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon, the eyes of the Lord are over the righteous. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa atin. And His ears are open to their cry. Ever say amen. Kaya po mga minamahal, kagaya ng nangyari sa aking anak, talagang wasak na wasak yung aming sasakyan. Imposible na hindi siya masugatan o mamatay. Amen. Dahil wasak na wasak. Imposible. Kahit yung may-ari ng kumpanya, sabi niya, imposible. Pat tinitinan ko yung sasakyan mo, naniniwala akong merong himala. Sabi po niya. Amen. Siya mismo sasabihin, may himala. Kahit galos lang ng pusa, parang galos ng pusa, wala. Would just imagine. Amen. Dapat wala ka ng ulo doon, mga minamahal, dahil grabe bakal yun. Amen. Alos total wreck yung bubong ng sasakyan. Ganon mag-ingat sa atin ang ating mapakabait na Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia, God has been faithful, mga minamahal, to His people. Amen. In the past and in the future. Hanggang tayo naglilingkod sa Diyos, hanggang tayo tumatawag sa mahal na Panginoon, nandyan ang pag-iingat sa atin ng mabait na Diyos. Ever say amen? And God's people are helpless without Him. Wala tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. God's promises are sure foundation for faith, sabi po ng Biblia. Ang pangako ng Diyos, tinatawag ng sure foundation for faith. Talagang magtitiwala ka sa mahal na Panginoon. Kaya dito sa ating church, napakaraming testimonyo. Amen? Mga karamdaman, mga kapatid, ever say amen? Iba't ibang karamdaman. Sabi ng Biblia, God's promises are sure foundation for faith. Tapat ang mahal na Panginoon sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Nandiyan ang habag at biyaya ng mahal na Panginoon sa atin. And last, sabi po ng Biblia, God's active presence among His people means deliverance and victory. Palapakan mo natin malakas ang ating mahal na Panginoon. God's active presence, mga minamahal, among His people means deliverance and victory. Pag nandito ang presensya ng Diyos, ang Holy Spirit, ever say amen. Pag naramdaman natin ang Holy Spirit, mismo ang Diyos yan. Ever say amen. Pumasok sa ating puso, ever say amen. Could just imagine, ang banal na Espiritu Santo ng Diyos pumasok na ngayon sa puso natin. Ever say amen. Nananahan sa atin ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya wag nating i-grieve ang Holy Spirit. Ever say amen. Huwag ninyong i-grieve ang Holy Spirit na nasa inyo. Pakaingatan ninyo ang Holy Spirit. Panatilian natin malinis ang ating mga puso. Ever say amen. Para manaan sa atin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ever say amen. Because God's active presence, mga minamahal among His people, means victory and deliverance. Merong tagumpay, merong pagpapala abang nasa atin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So the battle is not yours, sabi ng Biblia, but the battle is the Lord. Everybody say amen. The battle is not yours, but the blessing is yours. Sabi ng mahal na Panginoon, ang pagpapala ay sa atin.
purihin ang ating mabait na Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po umawit sa ating mabait na Diyos. Minsan pa, praise the Lord. Habang tayo umaawit sa mahal na Panginoon, bulay-bulayin natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.